So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, napapansin niyo po ba na lahat ng kaguluhang politikal na nangyayari po ngayon sa Pilipinas, meron pong bakas ni Gloria Macapagal Arroyo, ni Aling Maliit. Yun naman pala, may bali-balita po ngayon na ito palang si Aling Maliit, meron palang plano na palitan si Bogie D para maging House Speaker. So kaya naman pala na lahat ng mga kaguluhan na nangyayari sa Pilipinas ngayon konektado kay Gloria. So ito, pakita ko to sa inyo, no? Ito, balita ito ni Montulfo. Okay, sabi niya dito, nagpatawag ng malaking meeting ang mga DDS sa Quezon City Sports Club noong Sunday. Ang mga dumalo ay former mayors, councilor at iba pa. Isa sa agenda nila ay kumbinsihin ang kanilang mga congressman na palitan si Bogie D ni Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Following the DDS playbook, isusunod nila ang impeachment kay Marcos Jr. kapag walang nangyari sa rally sa November 30. So tandaan po natin na merong rally pa sa November 30. And then sinundan pa nga po yan ni Montulfo, no? Kakapos nito kahapon. So meron na pong congressman ang tinuturo po ngayon na posibleng gagawa ng paraan para inomini si Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. So ito na nga po si Edwin Guardiola na isa rin po sa mga sangkot sa flood control project. So base rin po ito sa chismis ni Montulfo, no? Sabi niya dito, nakatutok ang Malacanang kay Construction Worker Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola. Si Guardiola ang di umano'y isa sa mga financiers sa mga paggapang para maging House Speaker ulit si Gloria Macapagal Arroyo. Ang kapal ng mukha talaga, no? Kasama kahapon si Guardiola sa mga kinasuhan ng plunder, graft, bribery, and conflict of interest sa Office of the Ombudsman. So ito na nga yung playbook, mga kababayan. Ito yung sinasabi ko nung nakaraan pa eh. Kasi nga po na kakasuhan po yung mga congressman. So, syempre, naniniwala po ako na hindi naman po papayag ng ganun-ganun lang yung mga yan. Mga congressman po yung mga yan at may kapangyarihan po sila. So, pwede nilang gamitin ng kanilang kapangyarihan para nga po maipit din po si PBBM. At isa ito sa mga pwede nilang gawin. Palitan si Bogie D, ipasok si Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker para ma-pressure po si PBBM, no? Dahil magiging hawak na po sa leeg ni Gloria si PBBM. O kaya doon sa mga anti-Romualdez dyan. O sabi ko sa inyo matagal na pong plano ni Gloria yan. Tandaan po natin, mga kababayan, na maging House Speaker. No, kasi hindi po siya makaporma ngayon, hindi po katulad ng panahon ni Digong. And by the way, ito yung mga sinasabi ko. Ang nakakapagtaka, mga kababayan, no, kaya naman pala na lahat ng mga kaguluhan ngayon sa Pilipinas, mayroon pong connection kay Gloria. So, dito na po tayo sa pinaka-topic natin. Okay. Ito actually, na-content ko na ito pero it's getting clear na ito pala talaga yung scheme ni Gloria ngayon. Kasi in the first place, mga kababayan, ito Roy Rondain. No, Akra, Alum, Roy Rondain, former counsel of Mikey Arroyo to defend Saldico. Actually, hindi po siya former counsel ni Mickey Arroyo. Hanggang ngayon pa rin po, abogado pa rin po ni Gloria itong si Roy Rondain. Sa tingin niyo po ba, coincidence po ba ito? Na itong si Roy Rondain, na abogado ng mga Arroyo, siya din po yung abogado ni Saldico? At si Gloria Macapagal Arroyo, may planong maging House Speaker? Di ba? Hindi lang yan. It's getting worse. So, sabi pa dito, ito malupit. So, Marines protecting Orly Gutesa, not hiding from authorities. Okay. Sabi po ito ni Mike Defensor. At isa po ngayon sa mga nanggugulo po ngayon, si Mike Defensor, na konektado din po kay Gloria Macapagal Arroyo. So, sino si Mike Defensor? Wala lang. Diba? Tuta lang naman siya ni Gloria. Siya po yung dating chief of staff ni Gloria at naging chairman nga po ng pabahay nung panahon nga po ni Gloria. Kaya nga, Gloria loyalist po yan Kaya tingnan nyo sobrang sigasig po talaga ni Mike Defensor na sira ng presidente ng Pilipinas ngayon na si PBBM. Kasi nga po, konektado din po siya kay Gloria. Ano to? Coincidence na naman po ba ito?
Nagkataon na naman po ba ito? Hindi lang yan. It's getting worse, sabi ko nga sa inyo eh. Oh, ito. Ito mayroon ako nabalitaan dito, no? Ito, 1 month ako nabalita ito. Oh, literal party from the party list system, the case of Ako Bicol. So ngayon, may mga rumors pala na ito tingnan nyo ito. Ako, nagbabasa lang ako. Hindi ko ito gawa-gawa. Hindi po tayo DDS Kasi yung mga DDS, mga kababayan, mahilig gumawa ng kwento yan ng walang basehan. Pero tayo po, may mga basehan po tayo dito. O ito, sabi dito, close to 2 decades since Ako Bicol had been hit for having been created allegedly by then President Gloria Macapagal Arroyo. Yung Ako Bicol, mga kababayan, sinasabi nga po na ang nag-create pala nito si Gloria Macapagal Arroyo din. Alam naman po natin mga kababayan, no, na itong si Ako Bicol congressman na si Saldico, hindi naman po siya appointee ni Speaker Martin Romualdez. Siya po ay binoto ng mga congressman, kaya nga po nakuha niya yung posisyon po na yan at nakapagnakaw po siya. Di ba? So ano na naman ba ito? Coincidence na naman po ba ito? Nagkataon na naman ba ito? Parang namang kawawa naman si Gloria. Lahat na lang nang nangyayari kabulukan sa Pilipinas, konektado sa kanya. At tatandaan po natin, gusto niya po maging House Speaker ulit. Meron pa. Akala niyo tapos na. Meron pa. Ito pa. Ito ang bago ngayon. Pati po ngayon sa kaso po ni Harry Roque, naungkat din na meron din kinalaman si Gloria. So ngayon, tandaan po natin, no, na ang pupuntahan nga pong bansa ngayon ni Harry Roque, Austria. Kasi nga po denied yung kanyang political asylum sa Netherlands. So ngayon, ang pupuntahan po ni Harry Roque na bansang Austria, kilala niyo po ba kung sino yung Democrat natin doon? Kung sino yung ambassador natin doon? Wala lang. Anak lang ni Gloria. Wala lang. Anak lang ni Gloria. Kaya hindi ako naniniwalang babaliktad po ito kasi alagang-alaga po ito ni Gloria, si Harry Roque. So si Evangelina Lourdes Arroyo Bernas. Anak po ni Gloria Macapagal Arroyo, itong ambassador nga po ng Austria, napupuntahan po ni Harry Roque. So, ito yung sinasabi ko nga mga kababayan, no? Ano ba to? Bakit lahat na lang ng kaguluhan na nangyayari sa Pilipinas, especially po sa politika, konektado kay Gloria? Ano pa bang gusto ni Gloria? Dati na po siya naging presidente, ginawa niyang bulok ang Pilipinas, naghirap ang Pilipinas nung panahon niya, tapos ngayon ang kapal ng mukha, gusto niya pang bumalik sa pwesto? Sobrang naman kagarapanan yan, putang ina mo ka. Diba? Ano pa bang gusto mo? Kasi ngayon, baka sabihin nyo na naman, Takero, nagpapaniwala ka dyan kay Montulfo, chismoso yan. Di ba, tandaan natin, di ba, nagkalat ng chismis si Montulfo, na meron daw pong pera doon sa PCO na 50 million. Billion ba o million, no? Hindi nga ako nakatanggap kung meron man. Pero chismis yan Pero by the way, mga kababayan, sabihin man natin na chismis tong binabalita ni Montulfo, na gusto niya pong maging House Speaker ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero hindi po natin maiiwasang isipin at makita yung mga koneksyon po kay Gloria Macapagal Arroyo sa mga kagulo na nangyayari po sa Pilipinas, na malaki po yung chance na posibleng ang totoo yung sinasabi ni Montulfo. So anong rason kung bakit nangyayari po ito? Ako naniniwala po na lahat po ng nangyayari po sa Pilipinas, especially po sa politika, may rason po yan. At ako naniniwala po ako na may rason po talaga kung bakit palaging konektado kay Gloria Macapagal Arroyo ang mga kaguluhan po ngayon. So anong plano nila mga kababayan? Pag si Gloria naging House Speaker, ang gagawin ninyo? Ipipressure nyo sa BBM. Tatakutin nyo na impeachment. Or worst case scenario, ipapa-impeach ninyo. Tapos absuelto. Sila Cheese, sila Joel, sila Jinggoy. Absuelto yung mga yan. Pati itong mga congressman na to, at lahat ng ito, ituturo nilang mastermind si Martin Romualdez. Ganun ba yung plano? Ganun ba? Buto na lang mga kababayan, meron pong social media ngayon at nabibista po ito ang mga kagaguhan po ni Gloria ngayon. Diba?
So kayo mga kababayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa katarantaduhan pong lumalabas na naman po ngayon na bakit hindi mawala-wala po yung pangalan ni Gloria sa kaguluhan sa Pilipinas? And actually, hindi ito yung first time na nangyari ito eh. So naalala nyo rin po ba ito, no, nung nadimot si Gloria noong 2023? Oh. Ang rason po niyan kasi gusto niya na rin po talaga palitan si Martin Romualdez noong panahon na yan para po gawing robot si PBBM at maging sunod-sunuran sa kanila. Buti na lang po, nabisto ka agad si Gloria. Kaya nga po nauso yung tambaluslos ni Sara. So, di ba, nakuha niyo yung, yung narrative. Ito pong narrative po na to, may ebidensya at may reference. Hindi po tayo tulad ng iba na si Martin may kasalanan. Si Martin may kasalanan. Anong ebidensya? Wala lang. Trip lang namin. So, yan o. Yan, okay. So, pakicomment na po sa baba kung ano masasabi nyo nga po dito sa topic ngayon natin. Kayo ba, naniniwala ba kayo na may kinalaman talaga si Gloria dito sa mga kaguluhan na nangyari sa Pilipinas? So, pakicomment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush!